Hanggang saan ka nakarating sa pag-i-bike mo? Ako, nakarating na dito sa Tangadan Falls sa San Gabriel, La Union. Tara, samahan niyo ako. This is EV Yahemoto, ang inyong lakwatsero at galang e-bike rider. Ah, yes. Well, looky here, ah, what do we have? Another pretty thing ready for me to grab. But little does she know that I'm a wolf in sheep's clothing. Cause at the end of the night, it is her I'll be holding. I love you so, hey, that's what you'll say. You'll tell me, baby, baby, please don't go away. But when I play, I never stay. So every girl that I meet, yeah, this is what I say. Run away, baby. Before I put my spell on you, you better get away, darling. Cause everything you heard is true. Your poor little heart will end up alone. Cause Lord knows I'm a rolling stone. So you better run away, baby. Ah, yeah. Well, let me think. Ah, what should I do? So many eager. Another day, another gala. This is EV Yahemoto, ang inyong lakwatsero at galang e-bike rider. Alas 4 ng madaling araw habang natutulog pa ang karamihan ay nagsimula na kaming bumiyahe at sa biyahe ngayon makakasama natin ang aking mga kapatid at ang isa sa kanila pinagamit ko ang aking NXT Voltaris Pro. Bossing e-bike yan, boss? Hi, bike. Ayos. Ayos, boss. Ganda, boss. Ano yun, NXT? Ayos, ganda. Barangay San Juan, Mexico, Pampanga. Video ang ganda. Hey. Mag-aalas 6 na rin ng umaga nung mga oras na ito. Akala namin nakalayo na kami pero nasa Pampanga pa lamang pala kami. Boundary na ng Tarlac sa Pampanga. Welcome. Isang oras nga lang ang naging tulog ko. Hindi naman halatang excited ako. Kaya heto sa biyahe, kahit medyo inaantok, nililibang ko na lang yung aking sarili. Mag-aalas 7 ng umaga, nakarating na rin tayo dito sa may Concepcion Tarlac. At naalala ko nung nakaraang nagbagyo kami. Itong Tarlac ang nadaanan namin na may isa sa mga pinakamagandang kalsada. Kaya hindi ko rin maiwasan na subukan ang bilis at lakas nitong NXT Storm X na gamit natin ngayon. At heto na nga, pagdating sa stoplight, may nakapansin sa atin. Electric po. Electric po. E-bike. Opo. Hindi po. Nakapagsagada na po ito at saka Baguio. Ngayon po maglalaon yun kami. Opo. Nasa 135 po. Hindi ko na maalala kung pang ilan na silang nagtanong mula nang nahawakan natin tong NXT Storm X. Pero hindi ko rin naman talaga sila masisisi na ganito na pala ang itsura ngayon ng mga e-bike or electric motorcycle. Mukha na siyang degas na motor at kung hindi mo pa nga sisipatin na walang tambutso sa likod, hindi mo talaga pagkakamalan na ito ay electric. Sa La Union nga ang biyahe natin ngayong araw na ito at nasa 260 to 270 kilometers ang kailangan nating biyahihin. Kaya pagdating dito sa Victoria Tarlac ay nagplano kaming dito mag-charge dahil mas maliit ang battery capacity ng NXT Voltaris Pro kumpara sa battery ni NXT Storm X, kaya inaasahan ko na si NXT Voltaris Pro ang unang malulobat sa aming dalawa. So ayan guys, naka-trip tayo ng 141 kilometers and 40% yung natitira. So mula sa bahay, ayan 40%. 25 amps. Ayan. Charging na siya guys. Yeah. BMS tayo.
40% ang natira sa NXT Storm X samantalang 15% naman ang natira sa Voltaris Pro. Fast charging naman si NXT Storm X at para makasabay si Voltaris Pro ay ginamitan ko na rin ito ng dalawang fast charger. After naming makapag full charge, bumiyahe na ulit kami dahil nakapagpahinga at nakakain na rin naman kami habang nag-charge kami kanina. Unang beses pa lamang makagamit ng kapatid kong bunso ng e-bike at natutuwa ko sa naging reaksyon niya na napaka-komportable daw pala talagang gamitin ito kumpara sa mga motor. Walang vibrations at napakadali pang gamitin. Walang ganito sa Maynila. Ito ka lang dyan, picture ka. Magtatanghali na rin nang kami ay makarating dito sa Rosales, Pangasinan. Medyo may kainitan na nga ang panahon pero tuloy lang sa biyahe, nadaanan namin ang Villasis, Pangasinan at maya-maya pa ay nasa Urdaneta na kami. There she goes again. Ayun guys, dito tayo pinadaan sa Urdaneta Bypass Road. Siguro dahil traffic dun sa may mismong MacArthur Highway sa Urdaneta. Battery check 73% si Storm X. 94 kilometers pang natitira. At meron na tayong tinakbong 64 kilometers galing sa may Galaxy Charge EV charging station sa may Victoria Tarlac. Bandang 1:00 ng hapon ay nasa Urdaneta, Pangasinan na kami at nang makarating kami ng Poso Rubio ay nakaramdam na ng gutom ang aming mga tiyan. Battery check ano po 63% ang mula Victoria Tarlac 89.4 kilometers. Then may natitira pa kami 71 kilometers hanggang sa may San Fernando, La Union. So mag-late lunch muna kami dito sa Mang Inasal. So Poso Rubio, Pangasinan. Sobra kaming ginutom kaya ito Mang Inasal na ang aming nilantakan dahil mahaba-haba pa rin ang aming biyahe. La Union na. La Union. Wala na nga kaming inaksayang oras kaya pagkatapos kumain ay nag-umpisa na uli kaming bumiyahe para bago pa magdilim ay makarating na kami sa aming pupuntahan at aming tutulayan sa San Fernando, La Union. 4 na araw kami sa La Union at ang unang araw ay inilaan namin para sa aming biyahe papunta. Ang ikalawa at ikatlong araw ay pamamasyal namin at ang huli naman ay ang biyahe namin pauwi. Matapos naming madaanan ng Arco ng Agoo, dinaanan na rin namin ang Eagle of the North, ang iconic na landmark dito sa Agoo. Hanggang sa nakarating na rin kami sa Bawang. Haringay Bridge. Dami bunga, very sweet. Kung ang Baguio may strawberry picking, ang La Union may grape picking. Apo. 200 kilometers po. Interview ako ni Tata. Alas 5 ng hapon ay nakarating na rin kami sa San Fernando, La Union at ayon sa GPS, bumiyahe kami ngayong maghapon ng 280 kilometers. Mula sa pagka-full charge nitong Storm X sa Victoria Tarlac ay may natirang 32%, samantalang si Voltaris Pro hindi ko na lang na-videohan pero may natira pa siyang 15%. Guys, may nagpunta dito sa tinutuluyan namin na transient para manghingi ng sticker. So, hindi natin siya bibigyan ng sticker. Pati power bank. Tsaka keychain. Yun o. Oh, dahil may power bank ka. Sabi ko, paano kailan kaya makakakuha? Tapos, nung nakita ko yung may demo, ay, andito sila sa LU. Saan kaya sila? Tapos, nag-comment ako doon sa ano. Oh, kakikita ko nga lang, tapos buti, nakita ko yung message mo. Tapos, sabi ko, ay, baka nandito sila. At heto na nga, second day na natin ngayon dito sa San Fernando, La Union at iikot tayo ngayon dito para mamasyal. Pagkarating nga namin kahapon dito sa transient ay nagpahinga agad kami at di namin namalayan nakatulog na kami. At dahil may lakas na ngayon, gala tayo. What's up, kamusta mga ka-electric? This is EV Yahemoto, ang inyong lakwachero at galang e-bike rider. So mga ka-electric, second day natin dito sa La Union. Ang naging first day natin ay yung ating biyahe mula Marilao hanggang dito. So ngayon, gagawin muna natin ay pupunta tayo sa may branch ng
NXT La Union. Ayan, para sa mga taga La Union dyan, meron pong branch ang NXT dito sa San Fernando, La Union. And after natin magpunta doon ay iikot tayo sa La Union. Papakita ko sa inyo yung kagandahan ng La Union at yung mga tourist destination na rin dito sa La Union. Syempre, naka e-bike lang tayo or naka electric motorcycle, gamit natin si NXT Stormex sa ating paglilibot. Malapit na tayo guys, 5 to 7 minutes ride lang siya mula doon sa tinuluyan namin. Hello po. Ay, dito na tayo guys, NXT San Fernando. Kung may rides kayo dito sa La Union at mabibitin kayo sa baterya, pwede kayong makicharge dito sa NXT e-bike PH La Union. After nating dumaan sa may NXT La Union, pupunta na tayo ngayon sa may Poro Point Lighthouse, and katabi nun is Poro Point Baywalk. Ayan, ikutin natin yung mga tourist spot and destination dito sa La Union para if in case papasyal kayo dito, alam nyo na yung mga pwede nyong puntahan. Dito tayo ngayon guys sa Poro Point Freeport Zone. Bago pa kayong makarating sa Poro Point Lighthouse ay bubungad sa inyo ang ganito kagandang kalsada na halos walang dumadaan. Andito na tayo sa Poro Point Lighthouse. Ayan guys, ang ganda. Ang Poro Point Lighthouse ay isa sa mga makasaysayang parola sa Pilipinas. Ginabayan nito ang mga barko sa West Philippine Sea at nagsilbing simbolo ng direksyon at kaligtasan para sa mga mandaragat sa loob ng maraming taon. Ayun, after dito sa Poro Point na Lighthouse, dito na tayo sa may Baywalk. Ganda ng kalsada dito. Woo! Ay, sarap! Dito tayo guys. Uy, it's nice here. Ang Poro Point Baywalk naman ay isang tahimik na coastal area kung saan tanaw ang dagat at mararamdaman mo ang preskong hangin. Maaari ka ditong magpahinga, maglakad at magmuni-muni. Pangatlong pupuntahan natin ngayon is Macho Temple. Taoist Temple siya. 15 minutes away naman siya dito sa may Poro Point Baywalk. Tara, gala tayo. Kasi nga lakwatsero at galang e-bike rider tayo. Ayan, dito pala yung Thunderbird La Union. May entrance sila na 1,000 entrance fee. Ikain na lang natin at igala. Saan po parking, sir? Thank you po. Ang Macho Temple ay isang Taoist temple na alay kay Mazu, ang diyosa ng mga mandaragat. Isa ito sa mga pinakamalaking Taoist temples sa Pilipinas at simbolo ito ng pananampalataya, kultura at pasasalamat ng Filipino-Chinese community. Tahimik man dito pero punong-puno ng kwento. Isang paalala na ang biyahe ay hindi lang panlabas kundi panloob din. So nakapunta na tayo sa Poro Point Lighthouse, tsaka sa Baywalk, tsaka dito sa may Macho Temple. Pupunta naman kami sa Halo-Halo de Ilocos. So 93% ang battery ni Stormex. Okay na kayo? Let's go. 6 minutes. 1 kilometro lang mahigit. So buti na lang medyo magkakatabi yung aming mga pinupuntahan. Nakababa ka na, Wat? Nakakatatlo na kami. So sa apat natin, sama natin yung NXT, nauna natin NXT. So out of 11, nakakaapat na kami. Pang-5 tong Halo-Halo de Ilocos. So yun nakalagay, pag dumiretso tayo, vegan lawag. Pero kakanan tayo, San Fernando Bypass Road. Nandito tayo, San Fernando Bypass. Guys, yung SM City La Union na daanan natin, nandito sa right side na to. So mukhang bago pa yung SM La Union. San Fernando La Union. Kung may San Fernando Pampanga, may San Fernando La Union. Kaya pag sinabihan kayong, tara, punta tayo San Fernando, tanongin nyo, La Union ba o Pampanga? Halo-Halo de Ilocos. This way, kanan. Yeah, ayan, ganda silong. Ang Halo-Halo de Ilocos ay isang kilalang kainan sa La Union na nag-aalok ng Ilocano-style halo-halo. Kilala ito sa simpleng sangkap pero mayamang lasa
Patunay na hindi kailangang komplikado para maging masarap at tunay. Medyo may kamahalan nga lamang ang mga pagkain dito kaya Bicol Express lamang ang aming binili, pero syempre hindi natin palalampasin na matikman ng kanilang halo-halo. Ang halo-halo de Iloco ay isang Ilocano style na halo-halo na sikat lalo na sa La Union at Ilocos region. Simple man ang kanilang halo-halo pero masarap. So ayan mga ka-electric, kami ay papunta na sa man-made forest. So 42 minutes ang biyahe, 23 kilometers siya mula dito sa may halo-halo de Iloco. So let's go. Malayo-layo siya yung pupuntahan natin ngayon kasi yung mga tourist destination naman ay tabi-tabi na dun. GT Pizza. Dito na tayo sa Bacnotan, La Union. 19 minutes andun na tayo sa man-made forest. 3:55. Ang Almeda Man-Made Forest ay isang man-made forest na matatagpuan sa Barangay Almeda, Balawan, La Union. Hindi ito isang natural na gubat, kundi isang sinadyang itinanim na hanay ng mga puno bilang bahagi ng isang reforestation and beautification project ng lokal na pamahalaan at komunidad. Ang lugar ay naging popular dahil sa magandang likas na canopy tunnel na perfect sa mga photography at pre-wedding shots. Ang mga puno rin ay nagbibigay lilim, preskong hangin at kakaibang ganda sa bawat biyahero. Isang patunay na kapag inalagaan natin ang ating kalikasan ay nagiging parte ito ng ating paglalakbay. After natin guys sa man-made forest, ito dito naman tayo sa bagong Baluarte Watchtower. 15 minutes, 8.3 kilometers. Ganda oh. Welcome to Barangay Darigayos. Bahay na ba to? 4 kilometers. Dito na tayo guys sa Luna, La Union. Kaliwa tayo. Namakpakan, Shrine of Our Lady of Namakpakan. Ayan, may bayad na 20 per head. Yan ay environmental fee. Let's go. Ang Baluarte Watchtower ay isang makalumang Spanish era watchtower o baluarte na matatagpuan sa Barangay Victoria, Luna, La Union sa baybayin ng West Philippine Sea. Ito ay isa sa mga naiwang bantayog mula pa noong panahon ng kolonyalismong Espanyol sa Pilipinas. Ang baluarte ay itinuturing na bahagi ng pambansang kayamanan at simbolo ng matatag na kasaysayan ng La Union laban sa mga banta ng nakaraan. Ang dagat sa paligid ng Baluarte Watchtower ay hindi lamang bahagi ng tanawin. Ito ang mismong dahilan kung bakit itinayo ang bantayang ito. Ang dagat sa paligid ng Baluarte Watchtower ay hindi lamang bahagi ng tanawin. Ito ang mismong dahilan kung bakit itinayo ang bantayang ito. Maalon, mabato, at bukas sa kanlurang dagat. Dito nagmumula ang mga banta, mga pirata, mananakop, at mga unos na sinusubok ang baybayin. Sa bawat hampas ng alon, naaalala ang panahong ang dagat ay hindi pahingahan, kundi isang daan ng panganib na kailangang bantayan. Hanggang ngayon, nananatili ang lakas at karakter ng dagat, tahimik na saksi sa kasaysayang patuloy na umaalingaw sa mga bato at alon. Dito na tayo guys sa Bato de Luna. Meron pa bahay na Bato original. Kuya, may barya ka ng ano? Okay. Bahay na Bato tsaka Pebble Beach. Sige po, tatak na rin. So ayan, may tatak.
Mag-aalas 6 na nga rin ng gabi sa mga oras na ito, pero habang may liwanag pa, pinilit namin at hinabol naming mapuntahan pa rin ang mga kalapit na pasyalan dito. At kalapit nga lamang ng Baluarte Watchtower ay ang tinatawag nila ditong Bahay na Bato at ang sikat na Pebble Beach. Kahit gabi na, sige. Medyo madilim na pero sige. Sulitin natin. Dito tayo sa Bahay na Bato na original kasi may peke doon na Bahay na Bato. Tapos dito tayo sa may Pebble Beach. Ito yung Pebble Beach. At sa Pebble Beach kasi, oh, di ba? Batuhan siya na beach. Okay. Ang sarap pagmasdan ng paglubog ng araw dito sa may Pebble Beach. Kakaiba rin ang tunog ng hampas ng bawat alon dahil hindi buhangin ang kanyang tinatamaan kundi maliliit na bato. Matapos dito sa Pebble Beach ay pinasok na rin namin ang Bahay na Bato. At alam nyo ba na ang Bahay na Bato ay isang uri ng makalumang bahay noong panahon ng Espanyol sa Pilipinas. Ito ay evolved version ng bahay kubo na inangkop sa kolonyal na impluensya at sa pangangailangan ng panahong iyon. Ang Bahay na Bato ay higit pa sa isang lumang tahanan. Isa itong simbolo ng pag-angkop kung paano hinaharap ng mga Pilipino ang panahon, kalikasan at kolonyal na impluensya. Hindi makita. So ayun guys, ginabi na kami dito sa may Bahay na Bato original. Pero sulit, kahit pa paano nakahabol naman kami. Mga isang oras din, dumating kami dyan, 5:30 na eh. So ngayon, pabalik na kami sa may transient namin. Nasa 45 minutes din sa may San Fernando. Ayan, naka 76% ako dito sa StormX. Yung Voltaris Pro na isa, si Yuki, gamit ng kapatid ko. 70% kanina nung nagparking kami dyan sa may Bahay na Bato. So nakarami kami ng pununtahan dito sa La Union and marami pang tira. So hahanap kami ng makakainan pag uwi, or baka if ever meron pang madaanan na pwede naming puntahan along the way. Joyride sila, oh. Nakakasala sa likod ng sasakyan, pick up. Ngayong ikalawang araw natin dito sa La Union ay marami tayong napuntahan. Una nga dito ay dumaan muna tayo sa NXT La Union, pagkatapos ay dumiretso tayo sa 4 Point Lighthouse at 4 Point Baywalk. Pinuntahan din natin ang Taoist Temple, ang Macho Temple, at pagkatapos ay doon na tayo nananghalian sa Halo-Halo de Iloco. Hindi rin natin pinalampas na mapuntahan ang Almeda Man-Made Forest, Baluarte Watchtower, Bahay na Bato at Luna Pebble Beach. At kinabukasan sa ating pangatlong araw ay may pupuntahan na naman tayo na talaga namang siguradong mag-e-enjoy kayo at the same time nakakapagod dahil tayo ay babiyahe papunta sa sikat na Tangadan Falls. So ayun mga ka-electric, andito na kami. Cozy corner. Yeah. Yay, we're here. So ayun mga ka-electric, ang natira natin is 61%. Ayan. Marami tayong napuntahan. So 39% lang ang ating nagamit. Check BMS ka nga, what? Hindi ako na. Shaoxiang. Ayan, 49%. Dami pa. Solid to. 49% si Yuki.